Ito. Aba, si Nico David. Ang topong ni Nico David. Tumapang si Andy.gg. Tinitira. Nico David, nandiyan ka ba? Ayop ka, Nico David. Diba? Tumitira na ngayon si Nico David. Teka, nasan ba yung may mga anti-falsis, merong mga anti-libayan. Ito yung pinaka-classic dito. Dito talaga nalintikan si Libayan. Hanap tayo ng magandang video. Ito. Mas malaki. Panoorin natin. Pero, kung nagkalat ka ng chismis, you have to stand by your chismis. Kasi ikaw nagkalat yan eh. Yung strawman, tama ba yung nangyari dito? Panoorin natin. Ang galing yan sa mukha mo, wala naman yung force sa'yo to say that chismis, to amplify that chismis, to repeat that chismis. Yung sa akin, yung Tweety Bird ko, unlike si Attorney Libayan na mukhang aminado, isa lang ang source niya. I'm telling you, ang Tweety Bird ko, pag may nagsabi sa akin, hindi na Tweety Bird. Kapag may sinita akong Tweety Bird, yung sinasabi ni Tweety Bird, I have to confirm it first. Triangulate. Grown men talking about Tweety Birds. Ang triangulation, 3 sources rule po yan. Kaya po yung triangle mga DDS, baka hindi nyo magets mga DDS ha. Ang triangulation, may isang nagsabi, tapos may tatanungin pa akong 2 others. So yung Senate ko dito noon, ako ang tama talaga noon, way before anyone else. Yung kay Madam President Senator Loren Ligarda, hindi nagkatotoo, hindi ko yung kinuhos. Lahat ng mga DDS nagkamali. So yung mga content siguro mali ng Tweety Bird ko, hindi ibig sabihin na hindi ako nag-due diligence. Hindi siya nag-due diligence. Okay. Na Medyo mahaba yung pero explain ko lang kasi napanood ko yung buo niyan eh. Na sinabi niya chismis daw yan kasi palusot po yun clearly. Okay. Ito lang. Strawman na naman yung ginagawa niya. Ayan. Tapos, yun, narinig nyo kay Attorney Falsis yung recipe for chismis. I-explain niya sa inyo kung paano siya magkalat ng chismis. Very good, di ba? Okay. Strawman attorney. Ayun! Doon nadali. Actually, ang technique lang kay Libayan, pag may sinasabi siya, pa-explain mo kung ano yung debate nila kay Kristan, 'di ba? Kung isa lang ang kailangan gawin ni Kristan nun, tanungin niya kung ano yung sinasabi sa batas kasi sinasabi ni Libayan kay Kristan dati, hindi ka naman abogado 'di ba? Hindi mo alam sinasabi mo. Isa lang ang rebuttal ni Kristan doon, butata sigurado si Libayan. Ganun ba? Hindi ko ba alam, then explain it to us. 'Di ba? Sabihin niya verbatim, sabihin niya ano bang nakalagay sa batas, explain it to us. Ikaw pa lang abogado eh. Sigurado mauutal 'yun, hindi niya alam. Hindi niya alam 'yun. Yun eh sa sa hula ko lang based on how he does his shit. Maaring alam niya pero kasi kaya ako nasabi yun, yung mga tawag dito, meron do part na never mind, babalikan ko na lang yung video na yon kasi medyo nalimutan ko na yung issue pero tungkol yun sa impeachment, 'di ba? Yung pagsampa ng impeachment. Mag-iisang taon na pala yun, no? Okay, pero ito muna kasi madederail din tayo. Divine Strawman? Yes. You don't know it? Hindi naman define mo. Di ba? Hindi niya alam. Kasi nagpanik na siya eh. Di ba? Di ba? Hindi niya akalain na tatanungin siya eh. Di ba? Kasi hindi niya talaga alam. Kasi kaya ko man-define mo. So he's just using labels or keywords or soundbites to look smart and sound smart. Ayun, exactly. Dahil, butin, paano yan? Hindi ka ubra kay Boy Bantot sa Bantot University. Di ba? Ikakahiya ka ng iyong mentor. Really always argument. It's not a straw man. Any objective judge. Wait lang, ako ba eh. Any objective. Ako yung nagsasalita. Wala, hindi na platform mo eh. I'll give it back to you. Oh my God, look at that person, man. Natatalo na. Oh my God, nagpapakis. Natatalo na. Define Strawman. Strawman ay yung ginawa niya. Nakapag-isip ka. Gagawa siya. Ang galing din mang-disrupt nitong si Falsis eh. By the way, hindi ko rin gaano kagusto tong si Falsis eh. Pero parang kampon din ni Gabe Pineda to eh. Pero let's see.
logic all the time. Yeah, sure. And all of those. Well, Ikaw kasi, chismoso ka lang. Anyway. My question is Yeah, he's trying to again brand labels para discredit his opponent, but and ano talaga this si Falsis, based doon sa mga sinabi niya na doon sa performance niya dito sa debate, ano siya, malayo yung lamang niya pagdating sa mga debate techniques and tawag dito. At saka sa alam niya actually, 'di ba? For sure, feeling ko lang mas makakapagbigay ng mga citations ng mas matinutong tong si Falsis kaysa kay Libayan. Pero sabi ng ibang abogadong nakaka-chat ko, parang may mga sablay din daw tong si Falsis eh. Pero hindi ko kasi napapanood tong si Falsis talaga. Pero binabase ko lang dun sa dun sa performance niya dito. There was one part na almost got philosophical yung yung usapan. Feeling ko kung natuloy yung philosophical debate na yon about truth, about objective truth, malamang durog si Libayan dun. Malamang sa malamang. Hindi uubra si Libayan doon. And kasi malamang ang gagawin lang ni Libayan doon is parang try to remember yung mga pinagsasabi ni Boy Bantot, ni Caillou, 'di ba? So I don't know, maybe I'm wrong, but that's what I think ganun mangyayari. Fine, Strowman. Tapos ito, Strowman, yun yung ginawa niya. Yung hindi ko naman ginawa o sinabi, i-inventohin niya, tapos yun yung babakbakan niya. Mali. Yung ginagawa niya, na parang yung recipe niya for chismis na pinaglalaban niya. Tignan nyo, inamin niya naman na yung Tweety Bird niya hindi right all the time. And that is already dangerous. Because why? Chismis lang, recipe for chismis. Kakausapin ko ito, si ganto, tatlo. Okay, so yung chismis, ganito, they're acting as they're acting as whether you like it or not, etong mga to, since they are public figures who talk to the public using their platforms, you can call them somehow parang journalist na rin yan. They're not really, or even I, 'di ba? Mga mga, and again, we have free speech. We can say, we have the right to say things. The thing is, it's incumbent upon us to do it in good faith, and to be honest and be diligent. Kumbaga, maging responsable ka dun sa mga sasabihin mo. And yung sinasabi ni Falsis na triangulation, yan? Sa journalism na standard ng journalist yan. Kasi mahirap magsabi, let's say may suspect ka ng pagnanakaw kunyari. Let's say ako, tuturo ko si Daddada. 'Di ba si Daddada? Pero ako lang nagsabi na si Daddada. Maaari mo akong questionin bakit mo sinasabi? Ano bang weight nung testimony mo? Pero kung let's say may dalawa pa, then lalakas yung haka-haka, 'di ba? Kasi parang three's a crowd. It doesn't mean na tama ka na. 'Di ba? It doesn't mean na prove na si Daddada talaga yung magnanakaw. 'Di ba? It doesn't mean walang na-prove sa korte, pero you can report that this is word on the street already. You can call it chismis if you want, but that word exists. And reporting that thing exists is not lying. 'Di ba? Hindi na yun lie. Kasi kumbaga hindi pa naman parang yun lang yung sinasabi. That doesn't mean may conviction na. Okay? So, yun yung nirereklamo ni Libayan na nagawain daw nitong si Falsis. So si Falsis, since yun, in-explain ko, ganun yung ginagawa niya, ang fine-frame ni Libayan yun as puro chismis ka lang.
'di ba? So, ang inexplain ni Falsis na due diligence niya yung ginawa niya to triangulate every information that he receives. Whether he truly does that or not, hindi natin alam, 'di ba? Maaari kasing sinasabi ko lang invento. 'Di ba? Maaari kasing hindi naman niya sinabi kung sino yung mga eksaktong tao na pinag-triangulatean niya, 'di ba? But let's say sabihin natin na totoo 'yun, 'di ba? Kasi hindi naman kinontra ni Libayan Hindi pwede naman pwede niyang sabihin parang paano kami nakakasigurado na may tatlo ka talagang tinanong, 'di ba? So, I don't know. That was a missed opportunity, I suppose. But si Libayan, nung sinasabi niya, yung Tweety Bird, sa kanya, nireplicate niya. 'Di ba? Siya yung nag-imbento. Base dun sa, kasi may dalang papel si Falsis, na yung sinasabi, yung kiniklaim ni Libayan, according lang to dun sa kanilang pinag-usapan dito sa debate na to. Okay? According dun, ang pinapalabas daw ni Libayan ay binabayaran si Falsis noong mga senador, si Risa Ontiveros or may isa pa ata, Tito Soto ata, hindi ko na maalala. And ang source niya doon sa chismis na yon is also a Tweety Bird. Hindi ko alam kung pero sabi niya inimbento niya lang daw yon para just to basically mock. Kumbaga, kung may Tweety Bird ka, everybody can come up with their own Tweety Bird. 'Di ba? Yun ang pagkaintindi ko, ha. Sinasabi mo Tweety Bird yung source mo. Parang hindi yan chismis lang yan Ako, kaya ko din gumawa ng mag-i-invento rin ako. May Tweety Bird din ako kahit wala. Tapos ganito yung sinabi niya, 'di ba? Tapos ngayon ikakalat ko na. Kaya ang ginawa ni Falsis, dahil ang claim is pupunta daw siya dun sa Senado, ang ginawa niya, kumuha siya ng report sa Senado na hindi siya nagpupunta dun. 'Di ba? Tapos yun yung ginawa niya to disprove, 'di ba? Categorically disprove yung accusation ni Libayan na pumupunta siya doon para bayaran ni Risa Ontiveros. Kasi kung wala siyang record na pumunta siya doon, di ibig sabihin, sinungaling si Libayan. 'Di ba? Yun yung pinagtatalunan nila. So, ngayon, ang sinabi ni Falsis, strawman ba yun? Teka. Tapos, yun, narinig nyo kay Atty. Falsis yung recipe for chismis. I-explain niya sa inyo kung paano siya magkalag ng chismis. Very good, di ba? Hindi ibig sabihin na hindi ako nag-due diligence. Siya hindi siya nag-due diligence. He cannot escape na palusot lang na sinabi niya chismis daw yan kasi... Ayun, so pino-point out ngayon ni Falsis yung sinabi ko na hindi talaga nag-due diligence si Libayan kasi inimbento niya lang yung Tweety Bird niya. Kumbaga, yung Tweety Bird ni Libayan, imaginary niya lang, ginawa niya lang yun to mock Falsis. Kasi sinabi niya yun sa simula 'di ba? So parang, ganun ang ginagawa mo just to show people how ridiculous you are na parang may Tweety Bird ka dyan. So, gagawa rin ako ng sarili kong Tweety Bird and then i-juxtapose niya yun to show how ridiculous having a Tweety Bird is as a source of information. 'Di ba? So, pinoint out lang naman ni Falsis na yun ang ginawa niya. Accurately sinabi niya, 'di ba? Na inimbento niya lang yung Tweety Bird niya, yung kanya totoo na meron siyang Tweety Bird na tinatriangulate niya. 'Di ba? So, he is addressing the exact thing that Libayan is doing. So it's not a straw man. So when Libayan said na ini-straw man siya, hindi totoo 'yon, 'di ba? Because it's exactly what he's doing, 'di ba? So walang straw man doon. So ngayon, huli ni Falsis yung misuse ng word na straw man nitong si Libayan. Kasi hindi talaga straw man yun kasi he was referring exactly to what he said he did. 'Di ba? So he was called out
kung yan mismo, then yun yung then hindi strawman yun kasi inexplain ni Falsis dito kung anong meaning ng strawman eh. Chismis lang, recipe for chismis. Ang isang source ito, yung Tweety Bird na sinasabi ko na yun, ginamit ko lang yun kasi yun ang ginagawa niya. Oh, yun, di ba? Ay. Tapos ngayon, Oh, 'di ba ginamit niya lang 'yun kasi 'yun ang ginagawa niya. 'Di ba? So inimbento niya lang 'yun to mock Falsis. Wala talaga siyang Tweety Bird. Ibig sabihin. yun kasi yun ang ginagawa niya. Nasaktan siya. Oh, tapos alam niya na disprove niya na mali yung information na sinasabi ng Tweety Bird niya by getting the document from the Senate. Tapos ngayon, just look at it. Okay, balik May 1 minute and 30 seconds na. Oh, yan. Sasabihin niya kung ano yung strawman. Dinifine ko na. Dinifine ko na. Diba, he was trying to avoid the actual definition. Kasi alam niya na hindi siya confident dun sa definition niya ng strawman. According to what you did. Sige, ano definition ni Attorney Falz? I-invento daw ako at hindi daw yun ang sinabi niya. That's not a strawman. A strawman is when you make a weaker version of an argument and that's what you attack instead of the actual version. Oh, yun. So, gagawa ka ng weaker version or meron kang sinabi na iba before na mas kumbaga it's your weakest argument. Yun ang babakbakan. Kaya nga i-strawman eh. Ang kabaliktaran niyan i-steelman yung argumento mo na yung pinakamalakas na arguments mo doon ka i-challenge. Yun yung pinaka mataas mong tawag dito, mga arguments, mga ideas, doon ka yun ang i-challenge ng kalaban mo. Kasi to really kumbaga ma-maximize yung debate, 'di ba, na hindi kanya i-misrepresent. 'Di ba? Kasi kung yung weak na argument lang or weak version lang ng argument mo ang ide-debate niya, then that means you are not fully representing the real idea of the debater. Yun! 'Di ba? So tama si Falsis dito. Hindi talaga strawman yung ginawa niya. Accurate nga yun eh. Actually, walang fallacy doon sa ginawa ni Falsis, 'di ba? So butata, kulata ang ating butihin dito. Talo na naman si Libayan. Tingnan natin kung ano pang mga sinabi dito. Pero ang nakakatawa dito, si Libayan, kahit ang pattern yan eh. 'Di ba? Magyayabang, tapos maghahanap ng kaaway, 'di ba? He's gonna pick a target, tapos aawayin niya 'yon. And then pag pinalagan siya and he thinks worthy opponent yung kalaban niya, hinamon siyang magdebate, kakasahan niya. Tapos makikipagdebate siya, tapos matatalo siya. Kasi si Libayan, actually, honestly, Libayan performed a lot better than I expected. Honestly, 'di ba? Yun nga lang, talo pa rin. Parang okay na, medyo at least mas mage-gauge mo yung yung tawag dito, yung ability niya to argue eh. So he did a lot better than I expected. Yun nga lang, olats pa rin. Pero tingin ko he's out of his league. He's not stupid, but the problem is I feel my opinion ko lang to, no, that he overestimates his capabilities. He thinks he's a lot smarter than he actually really is. So kaya siya napapahamak ng ganyan. Hindi niya wala siyang, parang overestimate niya eh. Parang overestimator siya eh. Meron akong mga kaibigan na may medyo ganyan na, alam mo yun,
based din dun sa ibang mga ano niya, sa mga ibang ginagawa niya. Pero personal niya na yun, bahala sa buhay niya. I don't really give a shit. Pero that's what yun ang tingin kong isang flaw niya. He overestimates his capabilities. And dun siya napapahamak, 'di ba? Sa pag-solo niya, wala siyang problema kasi solo niya yun. Nasa platform niya. Pero pag napalaban siya sa isang competent na debater, kaya nga ang pang-asar ko dati sa kanya, magaling lang siya pag video yung kadebate niya eh. Kasi hindi mo sanay ka, yan kasi problema eh, 'di ba? Pag sinanay mo yung sarili mo na kadebate mo lagi video na ipopost mo, 'di ba? Hindi makakasagot yung kalaban mo kasi nakapost, 'di ba? Yan mangyayari. You're not gonna improve your debate skills. Okay. Ano sabi nito? Hindi ba Dunning-Kruger? Parang ganun. Yun na nga yun. 'Di ba? Yun na nga yun. Siya yung reverse Mayweather ng debates. Na points naman siya kay Tulfo dyan. Na points naman siya. Paano na points? What do you mean na points? Sayang nga, wala si Montulfo eh. 'Di ba? Wala si Montulfo. Bakit? Sabi ko, ano ba yan? Bakit wala si Montulfo? Parang nag-request ba si Libayan na wag isama si Montulfo? Pero sabi ni Melo, nasa ibang bansa ata, kaya hindi pwede. Teka. Ang sabi niya, kahit saan view, sablay at walang lusot si Libayan. Kung yung Tweety Bird in Jess is evil, go, then Libayan is also doing evil. Oo nga, 'di ba? Correct, 'di ba? Mas malala pa yung kasi hindi yung kay Jess naman, yung Tweety Bird niya, hindi natin alam kung totoo talaga 'yon. Pero the thing is, hindi siya required to reveal who those people are kasi yung Soto law, you cannot force a reporter to reveal their sources. Given na hindi talaga professional journalist to, pero I think the same concept will apply. But of course, also itong si Falsis kasi lumalabas siya sa mga sa mga news channels eh. So maybe it covers him on a professional level or I don't know.